Yan, ganito lang siya kadaling ikabit. So, ito, dito siya may lalagay. Then, ito naman, iipitin nito. Yan, so, lalagay lang ganyan, pack. Tapos, isasabit muna yung sa... Paano ilagay? Imbis na ikaw lang yung nakakaalam. Yan, silipin mo. Okay, yan, kahit anong gawin, hindi na yung maalis. Pero pag hilahin taas, maalis na. Hindi na kailangan itali dito. Pag magpapagas naman, yan lang. Mapo-fold lang yun. Or kapag maraming laman, ganun lang. Open na. Oh, diba? Tapos pag aalisin, hilahin lang pataas. Tapos, ganito ko siya ginagamit eh. Yan o. Nakakabit na tong strap niya dito, yung iisa. Wala kasing laman eh, kaya parang wala siya sa shape. Pero pag puno ng laman yan, ganda. Then, dito ko nilalagay. Pero dati dito ko nilalagay kaso naputol. You know? Ayan, dito ko kinakabit. Dito sana dati, kaso naputol ko eh. Pero pwede pa rin dito. Yan, so isang side lang. And so ganito ko lang siya ginagamit pag nailagay ko na yung tong strap niya. Yan. Then ganito ko rin lang siya binabalik. Siksik ko lang dyan oh. Boom. Ito yung mga may kakarga dito sa bag. So ang nakalagay lang muna dito yung kapote. Kapote ito ng upuan ko. So dyan ko muna siya nilalagay. Nandito sa gilid, ito yung visor ng helmet para pag anti-fog. Then yung portable na suklay. Yan, kasya lahat dyan. Knife. Yung pagtali ng helmet kapag kaya ng kahit anong cargo. Yan, so ito nilalagay ko rin tong charger dito. Yung cable. Ito nilalagay itong susi dyan para madali kong kinukuha. Yan. Dito ko nilalagay yung kapote. Dalawa. Kapote ko tsaka yung kapote ng OBR. Kapote ng OBR. Then, ito nilalagay ko rin. Maglalagyan ko to ng baon ko minsan eh. Diyan, then yung tubig. Yan, yung tubig sa gitna para balance. Gloves. Electric fan. Then sombrero or cup. Sa gitna. May space pa dito. Marami pa tong space kasi pwede pa siya ma-extend sa ilalim eh. Then dito sa right side, yan, dalawang vest, tas isang kapote. Kapote naman na itong bag. Then dito, dyan, yan, lalagyan ko ng gamot. Phone, wallet, tapos vape. Yan, tapos pag uulan naman,
Yan, kukunin ko lang dito yung kapote. Yan, so ganito ko nilalagay yung kapote. Yeah. Karamihan ganito kasi yung shape eh. Parang rectangle. Pero mas maganda siyang gamitin na yung maiksi na side. Ito kasi yung mahaba eh. Itong maiksi na side nandito sa gilid. Para mas mayakap niya yung itong bag. So, lalagay ko lang ng ganyan. Yan. Wala. Matagal ko na itong ginagamit. Kahit gaano kalakas na ulan, hindi nababasa yung loob. Kaputi na siya. Yung tsura niya sa ilalim. Waterproof naman dito kaya hindi niya napapasok ng tubig. Pero hindi to na napupuntahan ng tubig kapag nasa motor na siya. Okay. Pag wala ng ulan, fault lang to. You know? Kusima. Ganyan yung itsura niya kapag naikabit na. So, ito yung pinaka magandang first upgrade natin dito sa Sniper 155. Kasi alam naman natin walang compartment tong Sniper. So, pag may gamit tayo, kahit kapote lang, wala talaga tayong mapaglalagyan. Pero dito, occupy niya lahat. Tsaka wala talaga siyang hassle. Madali siyang alisin, tsaka madali siyang tanggalin tsaka ibalik. Then kapag may pupuntahan din naman tayo, madali lang din siyang tanggalin. Pwede siyang madala dun sa pupuntahan natin. Yung itsura niya. Then, ang next naman, ito. Pero ito, sa next video na natin ito pag-usapan kasi kakarating lang. Hindi ko pa alam kung paano siya ikakabit eh. Saddle bag siya. Hindi ko alam kung pwede or kung possible siya magamit. Kasi tatama siya dito sa flasher. Try lang natin. Aralin ko kung paano ikabit. Kaya magiging itsura niya. Ayan. Makakaapak pa rin. Kahit naka-shifter na ako, pwede pa rin yung yung paa niyang OBR. Hindi pa rin sasagi. Tinesting na natin to kagabi. So, ganyan yung magiging itsura niya pag may saddle bag. Gagamitin ko lang naman yan pag may long ride. Pag kailangan lagyan ng damit. Ganun. Ayos din. Yung tsura niya. Wala pa tong laman eh. Wala pang laman. Aralin ko pa kung paano siya ikabit dito. Pag-usapan na natin to sa next video. May dumalubog na hilux sa aking